guys. Okay. O siya, Lexter. Sa birthday mo na lang to. Bye. Saka, Lester, sa birthday mo na to. Bye. Lester yun eh. Gaga, hindi niya birthday. Gaga, hindi niya birthday. Hello, Mimasors! Welcome back again sa ating channel. Ayan. Ayan, welcome back. O, diba? Sabi ko magbabalik ako, diba, for another video. So, syempre, pagpapatuloy pa rin po natin ang ating pag-vlog and pagbibigay ng information sa ating mga cancer patients, sa ating mga cancer fighters. Ganornj. Kaya welcome sa ating channel. And by the way, guys, my name is Joe Lucero. Joe Lucero yan, guys. Joe Lucero yan. And ako po ay isang cancer fighter na may classic Hodgkin's lymphoma stage 2B at currently po na nagpapagamot sa PGH or Philippine General Hospital, guys. So for today's topic, bakit nga ba? Mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko. Bakit po ako po ay nagpapagamot sa PGH or Philippine General Hospital. Pwede naman sa Chinese General Hospital. Pwede naman sa private. Pwede naman sa malapit sa amin. Bakit sa PGH, guys? So, yun ang ating topic. And of course, hindi lang yon, tutulungan din po natin kayo kung paano po ang isang cancer patient nalilipat sa public hospital katulad ng PGH. Diba? Kung napupusuan nyo. Wow, napupusuan nyo. Yun. Pwede ko kayong bigyan ng step by step kung paano po tayo makakalipat o makapag-transition sa another hospital, guys. So, ayan. Don't forget to like and share our video for today. And of course, follow nyo rin po and mag-subscribe by tapping our bell button para po kayo ay nakasubaybay at mabigyan ko po kayo ng cancer tips and sa ating journey, guys. So, tara na sa ating video. Ala! Nag-transition! Anyways, guys, ayan nga. Bakit po PGH? Bigyan ko po kayo ng context. Kasi po, ang aking biopsy, kung saan po ako nagpa-surgery for biopsy, ay sa Chinese General Hospital. It's a private hospital din po, guys. So, nakuha ko pa yung result. Yun nga po, cancer po siya. So, ang gusto ko talaga is public hospital. Kasi syempre, hindi ho talaga namin kaya. Financially kasi, medyo drain na dahil nalaman ko na cancer nga. So, medyo na sa financial. So, I decided talaga at first, dito malapit sa amin, sa Tala. So, yun, ang sabi ng ating mga relatives and na-convince din nila si Papa na mas maganda sa PGH or Philippine General Hospital dahil nga daw po magagaling ang ating mga doktor doon. So, syempre, ang akla, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka na agad. Pero dahil malayo, because I'm from North Caloocan, tapos Manila pa yung ating pupuntahan. Pero syempre, dahil sa eksperto ang ating mga doktor sa PGH, kaya tayo ay pumunta doon. Ngayon, nahihirapan po tayo dahil hindi natin alam kung paano sisimulan ang paglipat from Chinese General Hospital para magpa-chemo sa PGH. So, eto guys, bibigyan ko na kayo ng step by step para naman, di ba? Hindi na kayong mahirapan kung dilipat kayo sa PGH. Ganito lang yan guys, ang ating step by step. May mga type of cancer kasi po na pwede for oncologist and pwede rin for hematologist. Kung ang suggest po sa inyo sa oncologist, ang step po doon, always kapag lilipat po tayo or pasyente po tayo sa PGH, need po ng blue card. Blue card! Ayan, need po talaga ng blue card. Yun po ang magiging patient's identity para sa PGH. Or pwede na rin po pala sa mismong Cancer Institute kumuha. So, ito yung location ng Cancer Institute. And then guys, for oncology, so ito po ay by schedule. Andito po yung number. Ayan. At
ito po yung process kung paano po kayo magsisend ng inyong information para makakuha ng schedule. Magre-reply sila sa inyo kung ano po yung magiging schedule ng punta ninyo. Pero medyo mahirap po yan kasi medyo marami po tayo. So, yun po, kung magpapakuha po kayo ng schedule, ulit-ulitin nyo lang po yung pag-send ng schedule ninyo o kung magpapaschedule kayo ganyan. Usually, ang ginawa ko para makakuha ng schedule no, every 8 a.m., 9 a.m., nagsasend ako ng 5 messages sa kanila. So, ganun po. Once na makakuha na kayo ng schedule, meron na kayong blue card, punta na po kayo sa Cancer Institute. And then, next step po natin is, dapat po dalhin nyo yung blue card. Diba? Tapos, kailangan po may kasama. Kasi mahirap po yun. Need nyo talaga may kasama. Kasi, ang hirap po, maghihintay po tayo doon. Pangatlo, kailangan nyo po magbaon. Pagkain. Pang-apat, dalhin nyo po yung mga documents. Lahat. Kung kailan nag-start, yung mga laboratories. Yan, lahat. From CBC, X-ray, ultrasound, 2D echo, lahat ng pinagawa sa inyo, dalihin nyo po. Lalo-lalo na po yung biopsy sa histopathology kung saan pong hospital yan galing. Basta dalhin nyo rin po yung resulta na yun. Dahil pag pumunta nyo doon, nakapagpakonsulta na kayo sa doktor, ibibigay nyo po lahat ng information. Be honest lang po talaga kasi it's about your health. So, lahat yun from your simptomas, lahat ng mga nangyari sa'yo bago ka nagkaroon ng cancer, kailangan mong sabihin sa doktor yun. Yun. So, ganun po sa oncologist. Ang case ko po kasi, classic Hodgkin lymphoma, this is another type of cancer. Pwede po ako sa hematology. Sa hematology po guys, sa part po din siya ng Cancer Institute. Ang nangyari po is, pagkakuha ko po ng blue card, pwede ka na pong mag-direct sa Cancer Institute po sa room 107. Pwede na po kayong ma-assist doon para mabigyan ng doktor for hematology. Ayan. And I think that's around Monday, Wednesday, and Friday ata sila available. Doon ka pwedeng magpakonsulta. Hindi ko lang alam kung ano pa yung other type of cancer na ina-accommodate ng mga hematologists. But yun. And after that, i-check ulit. Ayan, dyan na po papasok yung mga kailangan nyo pong ulitin na mga laboratories. So, medyo may hirapan po kayo dyan. Mapa-oncologist man po yung doktor ninyo or hematologist. So, magre-laboratory tayo. Guys, ganun ho talaga. Para ho, makamenos tayo sa gastos kung kayo po ay cancer patient na, ayan, unang-una nyo pong gagawin sa doktor is hingan nyo po ng requirements for white card. Ang white card po guys is very important lalo-lalo na sa ating mga cancer patients and even din po sa mga pasyente din na for hospital bill or sa iba pang nangangailangan na hindi kayang tustusan yung mga laboratory fees. So, saan po makakuha? Pwede po kayong bigyan ng requirement. Ang MSS po ay matatagpuan sa OPD kung saan po kayo pwedeng kumuha ng white card. Na once na ipakita mo yung white card na yun, hindi mo nababayaran yung ibang mga laboratories. Mga certain lab po tayo na kailangang bayaran. For example, 2D echo. Yung may mga babayaran pa rin tayong ganun. At least, most of it mako-cover naman ng white card. Lalo na kapag paulit-ulit kayo magpapa-CBC, hindi na ho kayo magbabayad since meron na kayong white card. Ganun po. Unang-una, na kailangan nyong gawin kapag ipapalaboratory na kayo ulit ni Doc is yung white card. Sobrang laking tulong. So ayun, yun yung mga importanteng kailangan gawin para makapag-start with laboratories. Ang nangyari kasi sa akin, sobrang nahirapan ako at the same time dahil syempre wala nga akong idea, diba? Na kung saan ako pupunta, ano kailangan kong gawin, sino kailangan kong tanungin. Pero at least now, I know yung process at para sabihin ko na rin sa vlog ko. Diba? Yung mga kailangan pang paulit-ulit na pumunta, lalo na pag galing pa sila ng Cavite, galing pa sila ng ibang malalayang lugar, napakahirap dahil na yung pamasahe. So, diba? Hindi na kayo mahihirapan. Ganun. And I think hindi naman nagbabago yung process. Ganun pa rin naman yung process din. So, after nyo ng white card, magsa-start na kayo with laboratories. Yung mga laboratories, pang kalahatan kasi i-check yon kung may other ka pang sakit bukod sa cancer. PET scan, napaka-importante ng PET scan, ipapagawa din nila yun sa'yo to check kung normal ba. Kung normal lahat at wala kang ibang sakit. Sabi ni Doc, mini-make sure niya na kung okay ba lahat. Kasi kung may other, sakit ka pa bukod sa cancer, yun muna yung unang iti-treat bago yung cancer mo. So, they make sure na
you have all the information and wala ka naman tinatagong ibang sakit. Reminders din po pala, ayun, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan po meron kayong kasama. Napaka-importante na may kasama. Lalo na kapag kayang pumila, yon. So, pinagdadalawahang pila. Mas mabilis yon. Pag ikaw pumipila sa isa, siya pipila sa kabila. Maganda yon para mas mabilis matapos. And then, magpa-schedule na ho kayo kaagad sa mga laboratories kasi mahirap po. It takes another day para magpa-schedule na naman ulit sa mga laboratories. Pupunta ka sa pulmonary, another building. 2D Echo, another building. Lumulubog ako. Kaya ang importante pala dahil ang PET scan ho, pwede na sa PGH. Kaya hindi na kayo mahirapan sa PET scan. Buti pa kayo. Also, pa-Xerox nyo na rin po yung ID. Always yan, need. As much as possible, yung white card, blue card, plus yung valid ID, lahat yon naka-Xerox na kasi need talaga as always. Always na yung hahanapin, guys. Kaya magpa-Xerox na kayo mga 10 kasi mauubos at mauubos yan. Kaya sabi ko talaga, bukod sa pila din, need mo nga namin kasama pagkain, yan. Pasensya, guys. Dahil it's public hospital, expect na natin na ganun yung mangyayari. For a cancer patient, guys, i-update nyo na yung PhilHealth ninyo. You need to change it to voluntary and then i-update nyo po yun dahil napaka-importante pa rin ng PhilHealth sa ating mga cancer patients. Dapat din po ay may hulog siya kompleto for 2 years. Isagad nyo na for 2 years. Need talaga. Kasi magkakales pa rin kayo from chemotherapies, ganyan. Napaka-importante po talaga. Disclaimer lang din, guys, na this information po, guys, na binibigay natin sa inyo is based po sa kung ano po yung na-experience ko. Yun lang ang ating vlog for today. Anyways, guys, thank you for watching mga Mimasaurs sa ating video for today. Don't forget to like and share our video and follow nyo na rin po kami at mag-subscribe by tapping our bell button right there. Hindi ko alam, basta nandyan yan. And guys, thank you so much. Ako po muli si Joe Lucero. Joe Lucero yan, di ba? Ganon. And thank you for watching. Bye-bye mga Mimasaurs.